guys, you're in a nutshell with me, Ina. Isa ka ba sa mga nangangamba na mawalan ng status? Nako, I will share with you guys a chart that's been going around social media. Galing raw po ito sa isang IRCC or document issued by the IRCC. Papakita natin doon kung ilan ba talaga ang bilang ng mga taong inaasahang mawalan daw ng status because wala daw pong PR pathway na nakikita. Aba? At ang pag-uusapan din natin kasama ang ating guest ay, wait muna, papasok ko na nga muna, si Kuya Nicky San, ang one half ng Suncor. Welcome back. Hello po, Miss Ina. Hello sa mga viewers po natin. I hope everyone is okay. No? Yan. Chaos ngayon sa mga pangyayari, but this is a very important topic, Miss Ina. It's very alarming din, yung numbers. Actually, si Kuya Nicky, isa sa mga minessage ko, nung nakita ko agad tong chart na to, because I was thinking perhaps he knows some, let's say, mga students, yan, marami po kasi siyang natulungan ng mga students, baka yung mga naka-PGWP, nawawala ng status, worried about losing status, ano ba ang ina-advise niya sa mga yan? But before you answer that question, Kuya Nicky, sige, ipapakita ko muna itong chart. Grabe, no? This has been going around social media. Okay? Ang title, work permit holders whose permits set to expire in 2024 or 2025 dahil wala daw PR pathway. Pinakamarami, sa Ontario, 521,000 plus. Pero 2025 na ngayon, guys, take note, ha? So kung tama ito, nung 2024, mahigit 200,000 daw ang nawalan ng status. Pinakamarami, again, Ontario. Sumunod, ang BC, more than 176,000. Sinundan niya ng Alberta, 87,000 plus. Tapos Manitoba, 29,000 plus. 22,000 plus naman sa Nova Scotia, etc. Okay. Pero alam mo, Kuya Nicky, ang dami kong tanong actually dahil sa chart na yun. Kasi sinasabi walang PR pathway. Ano ba? How do you even say na talagang walang PR pathway ang isa? Tapos isa ko pang tanong dyan, oo, pwedeng mawala ng status. Ito ba yung sinasabi nila kaya na uuwi voluntarily? Yung mga ganyan. Kasi una sa lahat, kung yun ang inaasahan nila, I doubt na lahat yan gagawin yun because they will find ways to stay. Either maging undocumented sila o lumipat, magkaroon ng ibang type of permit, etc. So, yeah. Ano nang palagay mo doon, Kuya Nicky? So, the disclaimer lang po, I am not an immigration consultant. I am an education consultant. And we're just sharing our experience, ang mga observation din namin ni Miss Ina. What's going on. But yung sa chart na pinakita mo kanina, Ina, is 2024 and 2025. I have to understand, nakalagay kasi doon, mag-out of status. So yung ma-expire yung permit ng 2024, is it nag-overlap pa sa 2025 or talagang bago? May chart May 2024. Ayun, may column na 2024, just may column na 2025. Yes. So nakalagay kasi dito, mag-i-expire yung status nila. No? So when we say expire yung status or permit, permit kasi it could be a tourist, it could be a working, it could be a student, no? There are a lot of permits naman Correct. No? And so, but still it's very alarming, no? Sabi naman ni Ina kanina na from the start sinishare namin ni Kuya Mikmik na going to Canada is not easy, no? Study visa does not guarantee PR. Even the working visa does not guarantee PR. No, but there's always a pathway for you based on your profiles. Talagang very important po ang planning ng PR pathway. Bago pa kayo pupunta dito sa Canada, dapat alam niyo na kung ano yung mga PR pathway applicable sa profile niyo. Yeah. Hindi yung pagdating dito lang paplanuhin. There's a lot of changes going on. We should be also dapat updated tayo, no? Kung ano kasi alam natin 2 years, last year, last month, iba na. No, may bagong update palagi. No? So be aware, be attentive, at saka most of all, dapat updated tayo sa what's going on, lalo na sa immigration.
So Oo last nga. week, meron namang nilabas about subcategory, last week or 2 weeks ago, sa express entry subcategory selection base. Tapos Category draws. yes, Oo. yun. And meron, ano ba, I think kahapon ata, Ina, yung may in-announce sila about sa caregiver naman, na nakakalungkot Oo, may yun. care. Kasi Kaya nga eh. Ano, oh, so Kuya Mick, ang tanong ko nga sa'yo, so seeing that, una sa lahat, nararamdaman mo ba ito dahil baka may mga lumalapit sa'yo? FYI guys, si Kuya Nick, maliban sa tumutulong silang makarating dito yung mga students, meron na din po na mga nandito na, hindi po silang nagdala dito, mga problemado, sa kanila din po lumalapit to help them out. parang po kaming Ina, sumbungan ng bayan. Kapitan ng lagi namin, kasi nag-live din kami ni Kuya Mick twice a week. Lagi namin sinasabi din sa social media namin na know your profile, no? As early as now, dapat alam niyo na kung ano yung mga pathway ninyo. And true po, Miss Ina, na mayroong mga lumalapit sa amin na expired na yung visa, may lumalapit sa amin na pa-expired pa lang, at least 2 weeks or 1 month na lang. So, yun nga, I always routed them to Kuya Mick since siya yung licensed immigration consultant. But just to give you an idea, marami na pong umuwi. Oo, talaga. Ang sakit lang nun, Ina, is may umuwi pero dapat hindi sila umuwi kasi meron pang pathway for them. Oo. Paano yun? Anyway, I don't know. Ano kaya plano nila kung baka they will give it another shot? Yeah, kasi paano ba i-explain to? Ang pinagkakatiwalaan nila kasi kung ano lang yung nabasa nila, kung ano lang yung narinig nila. But like I said, yung PR pathway dito, iba-iba kasi yung profile ng tao. Like for example, tayo, Ina, magkaiba naman tayo ng profile eh. Hindi ibig sabihin mapi-PR ka dito sa Ontario, mapi-PR din ako. Yeah. Kasi ang Canada, mayroon siyang provincial at saka yung federal na draw, no? yung PNP at saka yung tinatawag na sa federal, yung express entry, yung federal skill. So marami naman, no? Pero yun nga, you should know which one is applicable to you. Kasi nga, mind nyo po, yung student visa, mabilis lang yung panahon. You get a postgrad work permit. Pag matapos na po yung postgrad work permit, no? Ang iba kasi, akala nila mag-aral ulit, meron pang postgrad work permit ibibigay. Wala na. One time lang siya. Oh, and then, yun nga, dahil nga they were misled or wala nang support from their agency back home pagdating dito. So, ang dami. Kuya Nick, ano ang usual scenarios na nakikita mo? Because as I mentioned earlier, no, I have my doubts that everybody, porque pawala ng status, mag-give up na. I'm sure hindi. Ano ang nakikita mo mga scenarios, especially for students since you are an education consultant, Yung mga naka-PGWP na hindi makahanap ng PR pathway, ganyan. So, right now talaga, for depende kasi kung single siya, couple, no? For student na single, bago matapos yung PGWP, hindi na nakita hindi pa sila na PR, hindi pa sila nakapag-submit ng PR nila. So, pag ma-out of status pa sila, you have a chance to apply for the restoration, 90 days, yun eh. And also, before ka yung student visa, you can also apply for, pagkatapos ng PGWP mo, you can also convert into visitor record pag na-expire na yung visa mo. Nako. Kung visitor record, anong gagawin nila dito while on visitor record? Tourist visa na bawal ka mag-work. Bawal ka maghihintay ka lang dun sa pathway na in-applyan mo. Ang dami kasing okay. basic example, yung 1-year program is seen na student. So pag nag-aaral ka ng 1 year, meron kang 1 year na postgrad work permit. So pagkatapos ng 1 year mo na postgrad work permit, pag hindi ka pa na PR, what are my options? So usually, like I said, si Kuya Mick talaga yung nag-explain ito eh. Nakikita naming option is naghahanap sila ng LMIA. Which is, once again, yung LMIA is a different story. Ang daming changes sa LMIA. Ngayon, wala na yung points. At the same time, may high wage na rin na requirement. Saka certain, rural area. Or certain area, no? Na ang sabi doon, na dapat yung unemployment rate is less than 6%.
doon lang pwede mag ng LMIA. Or kung doon naman sa more than 6% na unemployment rate, dapat high wage naman dapat yung LMIA. So ang problema ngayon, yung mga employer, no, na for example dito sa Niagara Falls, marami pong naka-LMIA natin ng kababayan na nag-work sa hotels, no? Bigyan natin siguro mga 200, 300 yan kasi ang daming hotels dito eh. So naka-LMIA yan sila, galing sa Taiwan, sa Pilipinas. Ngayon, hindi na nire-renew ng mga employer. Kasi sino bang magpapasweldo ng high wage sa housekeeping? Which is minimum wage, di ba? So ngayon, ano ang ina-advise mo sa kanila, Kuya Nick, pag ganun? Not really advice. Maraming pong nagko-convert into student. Yun, nako, okay. Marami work permit, magsu-student. Umuwi. Kasi nga, wala na talaga eh. No? Pero yun nga, ang student kasi, mahal talaga siya. No? This is not for everyone. You need to be financially ready po talaga for student. Hindi siya basta-basta. Hindi po kakayanin yung magtatrabaho kayo ng 24 hours para lang tustusan yung day-to-day tsaka tuition fee nyo. Pero yun nga, yung bagong rules, going back tayo dun sa, yun, pag naka-LMIA, na-expired, yun nga, it's either maghanap sila ng other LMIA na nag-offer sa kanila, or mag-student sila, or uwi sila. Oo nga. Or, pwede rin silang mag-apply for another, for example, sa Express Entry, sa OINP, pero it does not guarantee kasi point system yun eh. Oo, hindi mo naman alam kung mabubunot ka agad doon. Exactly. So, those sa LMIA naman yun. Paano yung mga student? So, meron mga scenario kasi na couple sila nag-aral dito. So, 2 years, after 3 years ng PGWP, hindi sila na PR. So, usually, ang ginagawa nila ngayon, ito, real scenario po to nagsiswitch sila. Ang isa naman po ang mag-aaral, ang isa naman po ang magiging OWP. Naku po, pero may restriction na ngayon dun sa spouse. Exactly. Kailangan masters na ang kukunin para madala mo yung spouse mo. Pero ngayon, meron ding offer ang mga schools ngayon na pwedeng kayong dalawa mag-aral with a big discount. But like I said, going back, make the student visa the least option you have kung mag-aaral kayo ulit. Kasi nga po, sobrang laki po ang kailangan yung pera. Para kayo nag-apply kayo from the start ulit. Pero ang mas malaking problema doon yung budget. Kapag kunyari ganun mag-asawa, Kuya Nick, natapos na ngayon PGWP, halimbawa ito si student, ngayon mag-shift, ito na ngayon mag-student just so to extend their stay. Hihingan ulit siya ng bagong requirements. Paano ba yun, Kuya Mickey? Like I said, mag-apply muna siya sa school kung eligible ba siya to get pati yung pera. Yung sa pera naman, like I said, yung school, nabilaw na. Yung school kasi, ang requirement niya is magbayad ka lang ng deposit or first term. But when it comes to immigration, dapat i-prove mo na may 1 year worth of tuition fee ka. And at the same time, yung living expense or living allowance mo, yung in-announce na noong January 2024, from 10,000, ginawa nilang 21,000. So kailangan meron ka nun, ano? Imagine, una sa lahat, ang hirap nilang inipon yun for the student, nung isang spouse, saan naman nila kukunin yung pera yun? Diba? Kung pag mag-aaral ngayon yung isang spouse naman, ang hirap naman. Yes. Pero yun nga, these are the people who failed to plan. These are the kababayan natin who failed to be guided. I'm not saying hindi ko binibenta po yung agency ko po, but you need to learn how to reach out. You need to do a self-assessment sa sarili ninyo. Dapat yes, nakapag-Canada na ako, pero how long would I can stay here? Dapat aware kayo. What are the requirements for PR? Dapat handa kayo. Kasi anytime, sabi parang gera, anytime pwede mag-gera or parang Boy Scout, laging handa dapat. Itong binabanggit mo, Kuya Nick, yung mga universities offering discounts if mag-asawa ang mag-e-enroll. Alam mo, to me, parang namang they're taking advantage of the situation din. Ano ba yun? Yes. In short, first kasi, ginagawa ng school to kasi nga dahil nga sa master. Hindi kasi lahat ng colleges, lalo na dito sa Ontario kasi nga there are 24 colleges in Ontario except plus universities. Yung mga
colleges kasi nagpababaan ng tuition fee. Oo, para makakuha. Para lang makakuha ng student. So ngayon, makikita niyo po may mga discount na 4,000, 5,000. Kasi nga, they're very desperate din. Kasi ang laki ang nawala. Lahat naman ng schools sa buong Canada, buong colleges, talagang na-feel nila yung effect ng ginawa ng immigration na changes. Oo. And yun nga po, dahil sa desperate din yung mga colleges, yun, they offer a huge discount pag dalawa kayong mag-asawa mag-aaral. Like for example, hindi naman lahat ng mag-asawa are qualified for masters. Oo nga. Kasi you need to have a degree. Paano yung mga nakapag, 2-year or nakadiploma, no? Or hindi nakapagtapos ng college, no? So, they can still apply for student getting a diploma or certificate program. Pero yun nga, kung gusto mo isama yung partner mo, it's either mag-aral din siya, or yun nga, mag-usap muna kayo na isa muna yung pupunta dito sa Canada. Mas cheaper eh. Oo. Kuya Nick, meron bang mga lumalapit sa'yo yung tipong yung spouse mukhang kailangan umuwi because of the new rules, 'di ba? Yes. Oo, paano yun? Marami nga yung lalo na yung in-announce na recently last month na in order for you to extend your spouse, dapat yung trabaho ng student under PGWP. So once mag-graduate yung student, mag-apply siya ng PGWP. So once mag-apply siya ng PGWP, kailangan niya maghanap ng trabaho under Tier 0, 1, or certain list lang po sa Tier 2 at saka Tier 3. Oo. Hindi po lahat ng list. So, mataas na level yung Tier 0 and 1. That's like managerial. Managerial, at saka yung mga professional, doctor, dentist, engineer. Paano yun, Kuya Nick? Ang hirap nun makamit. Not all can do that, realistically speaking. Pero, going back, dapat alam ng student na may target akong trabaho. Dapat magpaplano ako while nag-aaral pa lang ako, maghahanap na ako ng job. No, that I can paano kung wala, Kuya Nicky? Si spouse, nako. Si spouse naman, usually kasi Inay, for example, April gagraduate si students. Usually may 3 to 4 months na yun eh. Usually ang visa nila hanggang August or July or August yan eh. No? So valid pa naman, makapag-work pa naman si OWP until ma-expired yung visa niya. Tapos pag ma-expired, for example muna na hindi namin nakahanap si student ng work na skill under PGWP na hindi pa na-expired yung visa ni OWP, pwede na siyang tinatawag na pwede ma-extend. Pero kung makahanap ng trabaho si student na expired na yung visa ni OWP, maghihintay silang once hindi siya magiging implied status or maintained status kasi na siya, expired na siya eh. Oo. Once kasi ma-expired yung visa ni OWP, yun, dun papasok yung 6 months na visitor's record. Pag naka-visitor's record ka, tapos dun ka nag-apply ng extension, hindi siya magiging implied. Pero kung nakakuha ng skill job si student na under PGWP na hindi pa expired yung visa ni OWP, and then implied status si OWP noon, which is habang naghihintay ng result, kung approve man or habang wala pang result, makapag-work siya full-time. Nako. Tapos ipagdasal natin na positibo ang... Pero, Ina, hindi alam kasi ito ng lahat. Akala ng lahat na once expired, uwi na. So, maraming umuwi ngayon. Oh, I see. Kasi hindi nila alam yung visitor's record. Pero kaya pala ngayon, Kuya Mili, I remember may nabasa akong report na sobrang nag-spike yung mga applications for visitor record because nga, yun ang ginagamit na paraan for them to extend their stay, yung tipong while waiting for the decision, waiting to be drawn. The thing is, Kuya Nick, even if you get a visitor record, there's really no guarantee that it will come. No. Diba? Yung iba, umuwi na lang sa Pilipinas, pero nakapag-apply na siya ng PNP, ng Express Entry. Doon na lang nila hihintayin. Yeah, kasi first, kung visitor's record ka, bawal ka mag-work. No? So, kung uwi ka ng Pilipinas, kasi meron ka ng experience, meron ka ng education,
mas lamang ka kaysa yung walang ganun na points. Kaya maraming horror story talaga ngayon na mga out of status nating mga kababayan na yung iba nga nag-TNT na lang. Yung iba naman in-advise kung lumipat ka dun sa province na to, no? But be aware po, no? I-check niyo yung province na lilipatan ninyo. Yung iba nga ito share ko lang, no, punta daw sa Atlantic region, sa Nova Scotia, sa ano ba 'yun? New Brunswick, sa PEI, sa Newfoundland. I'm not saying na pangit yung probinsya na 'yun kasi I haven't been there too. Aware lang natin kung ano ba yung market ng mga tao doon. Na for example, IT ka. Punta ka doon sa lugar na may market yung IT. And also take note na yung minimum wage doon, no? Take note din yung percentage ng isang province ng tax. The Atlantic region is 15% ang tax nila. So, aware din dapat tayo, yun nga. Kung lilipat man tayo kasi nga nagoyo tayo ng kakilala natin, uy, punta kayo dito kasi madaling ma-PR. Hindi po totoo yun. Kasi kung madaling ma-PR doon sa Alberta, sa Atlantic region, Saskatchewan, kung totoo pong madaling ma-PR, isa na nandun na lahat. No? Be aware lang po talaga. Kasi nga po, sabi nila, mahirap ma-PR sa Ontario. Paano naman yung mga napi-PR din? Diba? So, you cannot say that not unless you know your profile. No? Marami pong PR pathway. Each province has its own unique PR pathway. Lalo na yung lumalabas ngayon, yung RCIP. No? Madaming pathway. Pero advice ko ngayon sa mga nandito na mababa yung points, eto, Miss Ina, personal advice ko, learn to speak French. Yun lang po. Nako, sinabi ko na pathway for French speaker. Sinabi ko na, may episode ako dyan. Actually, noon pa, na talagang yan ang bet, sa totoo lang. But I know, it's, some hindi gusto yung idea, ba't pa mag-aaral ng French? Ang tanda-tanda na. But, that is if you really are desperate, yeah, you may consider that. You should. Meron pang nag-advise Ina na mag-asawa daw ng PR citizen dito. Please, get married for the right reason. Kasi nga po yung spousal visa po hindi po ganun kabilis, and you really need to prove that genuine po talaga ang relationship, no? Kasi you don't want. May gumagawa niyan ngayon, I'm sure, Kuya Nick. I'm sure. Oo naman. Nagpapakasal just to extend their stay. Tapos nagpapabayad. Siyempre, dati pa naman yan. But even more so ngayon. That's my point. It's a known secret for everyone. Parang LMI, it's a known secret na binibenta naman po talaga. Even until now. Yeah. Kaya like I said, tulad ng sinabi mo yung last episode mo na kahit PR na po kayo, kahit na citizen na po kayo, once malaman ng Canada na nagsinungaling kayo, they can always revoke. Nako. Magkakaroon ko ng episode tungkol sa marriage fraud, guys, ha? Ito na to, ha? Glimpse na to, ha? Ayun. Nahuli, binawi ang citizenship. Citizen na yun, ha? Nahabol pa. Ay, nako. Kaya, mag-ingat din kayo dyan. I know. So, ano lang talaga, plan for your PR, no? Bago kayo pupunta dito, dapat alam nyo kung anong gera papasukan nyo. No, just to influence din yung other agencies back home, please help your clients din po. No? Lalo na pag nandito sila. Hindi lang pwedeng kabig ng pera ng bayad. No? Dapat din po tulungan natin. Kasi nga, it's just like we're planting seeds. No? Kasi syempre, pag na-PR po sila, sa tulong ninyo, kayo po i-refer din po nila. Sayang naman yung kayo nagtanim, kami yung mag-aani kasi nandito kami. So, kami i-refer nila. So, parang, di ba? Masayang. For your own good na rin and benefit, agencies. Yun. Ay, nako. Yun lang naman, Para kwentuhan lang naman ng episode natin ngayon. Just to give you an idea of what's been happening. Na totoo, na maraming na out of status. Yes. At saka be aware. I mean, dun sa chart na pinakita mo, Ina, talagang totoo po yung numbers na yan. Hindi po yan, ang nakalagay po dito, whose permits is set to expire. Hindi pa dyan nakalagay kung yung mga expired permits na po. Oo, iba pang kwento yun, Iba pang numbers yun na pwedeng dagdag yun. So, ang daming right now, the CBSA is hunting down all those expired permits. So, be aware din po
kung expired na po yung permits ninyo or bago ma-expired, please reach out po. No? I'm not saying mag-reach out po kayo sa Suncor, but there's a lot of immigration agency. But just make sure it's a legit one that can help you out. Yeah. Okay. O, Kuya Nick. O, sige. Dito na lang muna natin tapusin to. Kuya Nick, thank you so much for sharing your inputs, and always nandito yan para sa In a Nutshell. Anytime for you, Ina. Anytime. Okay. Oh, guys, if meron kayong sarili ninyong kwento tungkol dyan, put them down there in the comment section para, we can learn from each other's experience. Yes. Actually, Ina, before we end this, maraming situation na malapit ma-expire but nahihiya silang i-share. Yun na nga eh. Oh. I guess this episode is one way to let them know na, hindi kayo nag-iisa. Yes. Talk to somebody if you are, having a hard time dealing with it. Oo. Ay, nako. Okay, sige na muna, Kuya Nick. May pupuntahan ka pa yata eh. May bakasyon ka yata eh. Yan, palipad na kami in 2 hours. Ayan. Kaya sorry. Thank you for squeezing me into your busy day. Kuya Nick, thank you so much. Guys. Anytime para sa kababayan natin. Ayan. Okay, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye. Bye, everyone.